Magandang araw Pilipinas, Pinas Weather Updates para sa pinakabagong lagay ng ating panahon. Mayroon tayong pinakahuling update kaugnay ng tropical depression na si Bashang, base sa datos hanggang alas 5 ng hapon nitong Miyerkules. Bandang alas 4 ng hapon, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong mahigit 600 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may mga pagbugsong umaabot sa 70 kilometro sa bawat oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras at patuloy na lumalapit sa kalupaan ng Pilipinas. Inaasahang lalakas pa ang bagyong Bashang habang nasa karagatang Pasipiko at posibleng maging isang tropical storm sa loob ng susunod na 12 hanggang 24 na oras, na may tinatayang lakas ng hangin na aabot na sa 65 hanggang 75 kilometro bawat oras. Mananatili ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 4 hanggang 5 araw. Posible itong maglandfall sa Caraga Region, partikular sa Surigao del Norte o Surigao del Sur, bukas ng gabi o sa Biyernes ng umaga. Pagkatapos ng landfall, tatawid ang bagyo sa Caraga at Northern Mindanao at aabot sa Southern at Central Visayas, kabilang ang Negros Island Region at Western Visayas, bago dumaan sa Palawan at inaasahang makalabas ng bansa patungong West Philippine Sea pagsapit ng Linggo ng umaga. Habang tumatawid sa kalupaan, inaasahang hihina ang bagyo at posibleng bumalik bilang tropical depression o low pressure area pagdating sa Palawan at West Philippine Sea. May tropical cyclone wind signal number 1 na itinaas sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kabilang dito ang timog na bahagi ng Eastern Samar at Samar, gitna at timog na bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, silangang bahagi ng Misamis Oriental at hilagang bahagi ng Davao Oriental. Ang mga pabugso-bugsong hangin ay maaaring maramdaman sa loob ng 36 na oras o simula bukas ng hapon hanggang Biyernes. Inaasahan ding madaragdagan pa ang mga lugar na mapasa sa ilalim sa wind signals at posibleng umabot hanggang signal number 2 sa mga lugar na direktang dadaanan ng bagyo. Dahil sa lawak ng bagyo na may saklaw na humigit kumulang 100 hanggang 300 kilometro mula sa sentro, makakaranas ng malalakas na hangin ang malaking bahagi ng hilagang silangang Mindanao, Visayas, katimugang bahagi ng Mindoro, at hilagang Palawan kahit hindi direktang tamaan ng sentro ng bagyo. Pagdating naman sa ulan, sa susunod na 4 na araw, inaasahan ang malalakas hanggang matitinding pag-ulan. Sa loob ng 24 na oras bago ang posibleng landfall, mararamdaman na ang mga panlabas na rain bands ng bagyo sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, at Davao de Oro. Ang ulan sa mga lugar na ito ay maaaring umabot sa 100 mm sa loob ng isang araw, na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mula bukas ng hapon hanggang Biyernes ng hapon, inaasahan ang pinakamalakas na pag-ulan. Maaaring umabot sa 100 to 200 mm ang ulan sa buong Caraga Region, Southern Leyte, Bohol, Siquijor, Camiguin, Misamis Oriental, at Misamis Occidental. Samantala, 50 to 100 mm ng ulan ang posibleng maranasan sa Eastern Samar, Leyte, Cebu, Negros Island, Iloilo, Guimaras, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Davao de Oro, Davao Oriental, at Davao del Norte. Ang ganitong dami ng ulan ay maaaring magdulot ng malawakang pagbaha, maging sa mga lugar na hindi karaniwang binabaha, at mataas na banta ng pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Sa lagayan naman ng karagatan, may gale warning na itinaas sa mga baybayin ng Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Ang taas ng alon ay maaaring umabot sa mahigit 4 na metro ang taas, na mapanganib para sa maliliit at maging sa katamtamang laki ng mga sasakyang dagat. Dahil dito, inaasahan ang pagsuspinde ng biyahe sa dagat sa mga apektadong lugar. Mayroon ding banta ng storm surge o daluyong na maaaring umabot sa 1 hanggang 2 metro sa loob ng susunod na 48 hours, partikular sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental. Pinapayuhan ang mga naninirahan sa mga pamayanang baybayin na makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na pamahalaan para sa posibleng preemptive evacuation. Patuloy na pinapayuhan ang publiko na subaybayan ang mga opisyal na abiso ng Pag-asa at ng kani-kanilang lokal na pamahalaan at maging handa sa malalakas na ulan, malalakas na hangin, pagbaha, pagguho ng lupa, at mapanganib na lagay ng karagatan sa mga susunod na araw. Iyan ang pinakahuling ulat ukol sa Bagyong Bashang. Para naman lagi kang updated sa latest na lagay ng panahon, pakiclick mo lang ang subscribe button para sa napapanahong updates.